Mabuting tao ka ba? Kung pag-uusapan natin ang patungkol sa kabutihan, siguro marami magsasabi sa atin na mabuti naman tayo overall. Nagkakamali tayo paminsan-minsan, pero ang mahalaga, hindi tayo pumapatay, hindi tayo nananakit, hindi tayo nagnanakaw ng malaki, o hindi tayo gumagawa ng mga bagay na alam nating extreme na pagdating sa kasalanan. Kaya nga sa panahon natin ngayon, sikat na sikat yung idea na bawas kasalanan at ligtas points. Ito yung idea na kailangan na natin gumawa ng maraming mabuti kaysa sa mga nagagawa nating masama para maging okay tayo sa harapan ng Diyos. Pero ang tanong, posible ba talagang masukat o mabilang yung kabutihan? Subukan natin. Sa tingin ninyo, ilang percentage ng kabutihan yung kailangan para masabi nating okay talaga tayo sa harapan ng Diyos? 60%? 75%? 90%? 95%? At ang isa pang tanong, sino yung magsasabi kung sapat na yung dami ng kabutihan na nagawa mo para maging okay ka talaga sa harapan ng Diyos? Ikaw? Ako? Ang mga tao sa lipunan? O ang Diyos? Actually, ang totoong nangyayari, ang madalas nating ginagawa ay ginagawa nating batayan yung ibang tao. Halimbawa, madalas sinasabi natin, feeling ko mas mabait naman ako kaysa sa kanya. Kaya feeling ko mas okay ako. O minsan, feeling ko mas okay ako dahil hindi naman ako kagaya nung masamang nakita ko o napanood ko dun sa TV. Isa pa, hindi naman ako kagaya ng politiko na nagdanakaw ng malaki. Siguro nangungupit, pero hindi ganun kalaki. Pero ang problema sa ganung klase ng pag-iisip ay hindi pa rin natin alam kung sapat na ba yung kabutihan na nagawa natin. Kaya lang natin magkumpara. Pero ang tanong kasi ay hindi kung mas mabuti ka ba sa ibang tao. Ang tanong ay sapat ba yung kabutihan na mayroon ka? May naging observation noon si C.S. Lewis. Sabi niya, hindi natin lubos na mauunawaan kung gaano kahirap maging mabuti hanggat hindi natin ito sinusubukan ng seryoso. At sa tingin ko ay totoo ito. Dahil sa oras na sinubukan nating maging mabuti ng seryoso, doon natin malalaman kung gaano kahirap magpigil ng galit, gaano kahirap magpigil ng inggit, ng kayabangan, ng pagiging makasarili, at ng maraming bagay na alam nating mali. Sinasabi rin ng Mangangaral chapter 7 verse 20 na wala ni isang tao dito sa mundo ang laging gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Ibig sabihin, ang tanong ay hindi mabuti ba talaga tayo? Ang tanong ay gaano lang ba ito kadalas? Dahil maaaring maging mabuti tayo sa maraming pagkakataon. Pero kailangan din nating maging tapat sa ating mga sarili na sa maraming pagkakataon ay nagkakasala din tayo at aminado tayong hindi tayo perpekto. Dahil kahit ang mga bagay na alam nating tama, minsan ay hindi natin nagagawa. At kahit ang mga bagay na alam nating mali, madalas ay nagagawa pa rin natin. Kaya baka mas mahirap talaga ang usapin patungkol sa kabutihan kaysa sa simpleng iniisip lang natin na ligtas points at pagbabawas ng kasalanan. Ngayon, siguro magandang tanongin natin ang ating mga sarili. Kung lagi tayong nagkukulang at hindi natin alam kung gaano ba karaming kabutihan ang dapat nating gawin para maging okay tayo sa harap ng Diyos, paano tayo ngayon magiging matuwid sa harapan niya?